tagapakinig at taga-subaybay po ng ating programa. Opo, Prof, sa nakalipas po na mga survey, like kagaya dito po sa SWS, meron silang survey last November sa trust rating ng Pangulo, lumalabas na ang net negative. To be exact, -3. Yung kanila pong trust rating, net trust rating ng Pangulo. And at the same time, dito naman sa Pulse Asia, meron silang December na survey. Ang grado naman po sa performance naman po ito, lumalabas na -40 naman si Pangulong Bongbong Marcos. No? So sa lahat, dito sa comparison ng pangalawang Pangulo at ng Pangulo, negative po ang net trust at net performance ng Pangulong Bongbong Marcos compare dito at parang nananatili na mas mataas pa rin yung grado ibinibigay ng taong bayan sa pangalawang Pangulo sa lahat ng matataas na opisyal. And yung sa pahayag survey naman ng Publicus Asia, dito naman sa gabinete, lumalabas din na negative din yung approval sa buong gabinete ng administration ni Marcos Jr. Ano po sa tingin ninyo ang nakahatak ng husto dito sa kasalukuyang administrasyon kahit na lagi nilang ipinagmamalaki na sa panahon lang daw ng kasalukuyang administrasyon, maraming ginawa like sa paglaban po sa korupsyon, Prof? Well, una sa lahat, no, wala pa rin din kasing tuldok o hindi pa rin din talaga napapanagot yung mga dapat na mapanagot dito sa buong flood control issue or flood control scandal. Oo, tama ang Pangulo ang nagsiwalat ng ng issue o usapin na ito. Pero ang tanong at hinahanap ng taong bayan at recently, tingin ko nakaapekto rin din ito yung pronouncement niya na pagdating ng Disyembre, may malaking isda o may malaking mga opisyal na mapapanagot. Nagdaan at nakalipas yung buong presidente, Disyembre, Pasko at Bagong Taon, pero walang, yun nga, malaking isda ang nadakip o napanagot dito. Inaantay ng taong bayan ang pahayag ng ating Pangulo kung saan ano ba talaga, may mapapanagot ba talaga na malalaking isda. At the same time, yung mga napanagot o yung mga kakasuhan, pawang mga maliliit na isda lamang at talagang nag-aantay pa rin din yung taong bayan at pinanghahawakan yung mismong sinabi din ng ating Pangulo. So, ito yung defining moment ng kanyang liderato bilang Pangulo hanggang papunta na tayo dito sa tapos na o tumawid na tayo dun sa kalahati ng kanyang termino. So itong pagpasok ng taon hanggang sa mga susunod na mga buwan at pag talagang walang napanagot dito ay tuluyan namang sasadsad ang approval rating ng ating Pangulo at damay-damay na rito ang miyembro ng kanyang gabinete. Opo, kapansin-pansin sa social media, sa iba't ibang mga gathering, alam niyo po yung chanting na may memorize na siguro ng taong bayan yung ikulong na yan, mga kurakot, ikulong na yan. Kahit nga sa pista ng Nazareno, nababanggit yun, recent lang yun ha. Tapos sa iba pang mga gathering kahit saan, ganun pa rin kahit sa social media makikita mo. So kumbaga, hindi sila satisfied kahit na merong sinasabing nakulong. In fact, dinipensan din ito ng Malacanang kasi natanong na once and for all, budol ba yung sinasabi na maraming magkakaroon ng hindi merry ang kanilang Pasko dahil makukulong na sila, yun na pala yun. O wala naman daw sinabi ang Pangulo ng mga pangalan, so yung existing na mga nakakulong o sino ba yung mga nakasuhan, mga taga DPWH lang yun. So kumbaga, tumutugma yung resulta ng survey sa nakikita natin na patuloy nilang panawagan. Parang hindi sila satisfied na yung mga nakakulong na yun, yun na talaga ang nasa likod, Prof.
yun yung ano pinakamalaking hamon sa administrasyong ito. At siguro, tingin ko, nagkamali din ng unang pahayag na nauna muna kasing optics na may mapapanagot, may magpapasko sa kulungan, gayong nagulat lalo yung taong bayan na, ito na pala yun. Ito na ba yun? Ito na ba yung sinasabi nila? Parang wala namang nabago, wala namang bago dito sa mga taong ito. Kasi, oo, bagamat may accountability ito mga to, pero mas meron pang accountability na alam lahat ng taong bayan yan. Ngayon, okay, sige, for the sake of argument, na laging naratibong sinasabi nila na mas mabuting magdahan-dahan, mas mabuting magkaroon at magkaalap ng ebidensya ng mabuti. Pero nasaan ng ngayon yung bagay na yun, di ba, na hinahanap ng taong bayan. Ikalawang punto, makita natin na mismo ang ICI na itinatag ng Pangulo mismo by virtue ng executive order niya, nagpulasan na yung mga opisyalis na bumubuo ng ICI. Ayan, naunang nagbitiw si former Mayor Benji Magalong, sumunod nakalipas na buwan si Babe Singson, tapos pinakahuli sa lahat yung I forgot her name, yung pinaka-recent yung sa COA, sa galing sa SGB na representative. So natitira na lang si isang individual na lang ang natitira at si Executive Director Hosaka. So una sa lahat, ano pa kapangyarihan ng ICI na yan? So ano dikit-dikit yung nangyayari kasi parang ang nakakalungkot yung sitwasyon at pagkakataon na kung saan meron ba talagang mapapanagot o at the back of our head o yung iniisip ng taong bayan, teka muna, baka naman moro-moro na lang to at eventually mawawala din at aayusin lang din yung mga sitwasyon at wala kumbaga palalamigin lang yung sitwasyon at wala naman talagang mapapanagot. Prof, nakatulong po ba sa kasalukuyan, lalo na sa messaging, yung panay banat sa nakalipas na administrasyon, sa apelidong Duterte, instead na harapin yung kasalukuyang problema? Kasi pag merong mga puna, sasabihin agad, ito galing ito sa mga DDS, supporter ng isang politiko, supporter ni Vice President Sara Duterte. So kumbaga parang ang binabanatan yung messenger o di kaya hindi yung mismong issue na kinakaharap ng kanyang kaya mas lalong hindi sila nakakakuha ng simpatya mula sa taong bayan. Kasi alam natin, hati-hati talaga yung Pilipinas ngayon. Maganda yung ipinunto mo, Sir Edmar, yung kada merong issue, babalik at babalik yung reference doon sa paraan ng kung papaano binabanatan yung nakalipas na administrasyon. Isisi palagi doon sa nakalipas na administrasyon. Yun yung isang bagay na talagang nakakaapekto din ito. Noong mga nakalipas na panahon, maaaring sumasakay o nagkakaroon pa ng kagat itong ganitong klasing naratibo. Pero kada ganun yung ginagawa nila, merong uusbong na panibagong issue na direkta mismo na involve o di umano o nasasangkot yung mga tao na nakapalibot dito sa mismong administrasyon na ito. At hindi siya natutuldukan. Pag may panibago, walang napapanagot tapos ang naratibo ay ibabalik sa nakalipas na administrasyon. So, ang taong bayan, alam mo, hindi naman yan tanga o mahinang mag-isip. Napaka-critical ng mag-isip din ng mga kababayan natin eh. So, patuloy itong nakakaapekto rin din kasi hindi nasasagot na magkaroon ng direktang accountability yung ating yung mga opisyalis ngayon ng existing na administrasyon. Tingin ko kung seryoso, may proper may tamang pagkakataon at may tamang approach. Kung talaga man at meron at base sa ebidensya with all objectivity na panagutin kung ano man yung naging problema noong nakalipas na administrasyon. Opo, and kumbaga
ang nangyayari kasi hindi na bago yung mga puna sa apelidong Duterte. Like halimbawa, yung dating Pangulo, yung EJK, yung tungkol doon sa kanyang war on drugs, hanggang ngayon na ulit-ulit pa rin yan. Pero still, bumaba siya sa kanyang pwesto na may mataas ang rating, ang kanyang anak, ganun din yung mga akusasyon, yung sa kanyang confidential fund since 2023 ata, 2024 hanggang 2023, hanggang sa kasalukuyan, yun pa rin yung issue. Pero hindi pa rin po natitibag, mataas siya pa rin yung pinakamataas yung rating. Ano po kaya ang malinaw na paliwanag dito, Prof? Kasi nung panahon na binabanatan din ang Duterte administration, kahit nga during sa kanya administration, marami naman issue. Paulit-ulit, nandyan yung mga kritiko, kilala natin yung mga kritiko ng Duterte administration. Pero still, yung pagtitiwala ng taong bayan, hindi pa rin nawala. Hanggang sa parang gumamit na sila sa punto na, ay dahil sa pagkalat ng fake news, kaya ang tingin nila sa presidente, kaya mataas yung grado na kanilang binibigay po sa mga Duterte. Ano po kaya ang nakikita nyo pong paliwanag nito, Prof, sa kabila ng mga paninira, yet Well, nananatiling matatag pa rin yung grado nila? una sa lahat, 'yun tama ka diyan. Labanan ngayon ng naratibo. So, gaano kahalaga na maging critical yung ating mga kababayan at ang taong bayan sa kung papaano nila mas mahihimay yung issue at sa kung paano nila mas mapag-iisipan yung mga isinusubo sa kanilang impormasyon o yung mga impormasyon na lumalabas. Ikalawa, bakit hindi matinag? Una, makikita natin lalo na yung pundasyon na ginawa ng nakalipas na administrasyon kasi may tagos doon sa taong bayan. At pangalawa pa, ang problema kasi tingin ko na pinakamalaking hamon sa administrasyong ito, yung paano pag-communicate doon sa mga programa nila. Kasi halimbawa, kapag merong press statement o may press conference sila, yung manner, yung mode, yung approach kung paano ikino-communicate yung ginagawa, medyo hindi pasok din doon sa sitwasyon na meron tayo. Bigyan ko ng magandang halimbawa, yung lumipas na panahon na kung saan sa 500 piso, kaya mo halimbawa na makapag Noche Buena. Lalong tingin ko na nakaapekto yun dun sa persepsyon ng mga tao na bagamat nagsusumikap sila, nakita naman natin na with all objectivity, nagsusumikap naman at sinusubukan nilang maiayos yung sitwasyon lalo na pagdating sa ating ekonomiya at pagtaas ng kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Pero kung ang komunikasyon mo at yung paraan mo ng pagbibigay ng approach ganun na merong sarcasm at tuwing merong something na negative ibabalik mo doon sa nakalipas na administrasyon medyo teka masusuya din yung taong bayan, lalo na yun nga bigyan natin ng example yung 500 pesos na sinasabi na kaya ito na pang Noche Buena parang siguro nung mga 1990s o 1980s sa 500 pesos, pasok yan. Pero kailangan po ba ng ganitong klaseng statement to justify and sabihin mo na maging practical lang? O baka din syempre sa hirap ng buhay, paano natin maaapis na imbes na bumanat ka ng bumanat sa nakalipas na administrasyon, how do we move forward? How do we make people in this administration, for example, or not within the members of the administrative cabinet, make people now accountable, and how do we make the lives of the Filipinos better moving forward? Yun yung isang tingin kong kulang na kulang kung papaano ikino-communicate yung ginagawa, hindi yung of course yung manner or approach ng pagbigay nila ng komunikasyon. May sarcasm, may pagkukumpara, ang ibabanat hindi po ba yung tapos na yun ano ngayon yung kasi ito yung pangkasalukuyan, di ba? Di po ba? So yun lang man po. Opo. Prof, good evening. Si MJ po ito. Sir, mukhang magkakaroon ng two tales of impeachment for this year kasi may panayam nga nakaraan kay Congressman Ega Erice at binabala niya na posibleng maharap sa impeachment case si Pangulong BBM.
Anong masasabi mo, sir? Well, ayan, kitang-kita na natin ano, parang ano ba ang ihip ng hangin sa mga bloke ng mga dating miyembro ng Liberal Party na ito ba ngayon ba nakikita na rin ba nila na may in terms of technicality and in terms of accountability na may talaga bang pananagutan ang ating pangulo sa buong sitwasyong nangyayaring ito na beyond the flood control, the budget itself, yung nakikita nila o pagtingin nila pagdating dito. At ito, tandaan natin, ang nag-file nito ay hindi sino mang supporter ng nakalipas na administrasyon. Baka mamaya, ano na naman, pihitin na naman yung naratibo na, alam niyo yun, dadaanin na naman. Ito, klarong-klaro. Alam naman natin na ang bloke ni Representative Egay Irice galing dito sa dating Liberal Party na ngayon nag-file at sila mismo ang nag-endorso o maghahain nito sa Kamara. Now, to get the magic votes, that's another issue. But the very fact na may recognition on their part is sinyales na iba ng ihip ng hangin. At makikita na rin din natin dito sa pagsisimula nitong taong ito hanggang sa mga susunod na panahon, yung alignment at mas magiging polarized yung politika ng ating bansa. Opo, pero alam naman natin na Prof, ang impeachment nagsisimula po yan sa House of Representatives at hawak po nila ang Kamara ngayon. Prof. Well, hindi rin din ho natin yan masasabi. Although, of course, ina-assume natin na hawak. Pero alam nyo, maraming pwede pang mangyaring ihip ng hangin sa mga susunod na panahon. Lalo nga po, yung terminong tinatawag natin na kung patuloy na sasadsad at pababa ang trust at approval rating ng ating Pangulo, mas mapapaaga yung term na quote-unquote yung pagiging, yun nga hanggang sa patapos ng term at common ito dun sa mga nasa presidential system na ang presidente ay papunta dun sa huli na kung saan nagiging quote-unquote lame duck. Pangalawa pa, kung mababa ang approval at trust rating ng isang presidente na katulad nung nasasaksihan natin, ito yung katanungan. Sinong politiko na re-electionist ng 2028 ang willing na magpa-endorso kung kung ganito ang bilang at hindi makabawi ang numero ng pangkasalukuyang administrasyon sa kanyang mga ginagawa? So, kiss of death yan. Lalo na, nag-iba yung dynamics ng politika ng kung paano mananalo ngayon sa nakalipas na nasaksihan natin yan nung 2022 at 2025 elections na kung saan prominente talaga ang base votes sa kada rehiyon at vote-rich areas na critical na magdi-deliver ng boto, mapasenador man o mga representante sa Kamara. Tingin niyo po, Prof, kasi ang sinabi po ni Kong Egay, betrayal of public trust dahil sa 3 years daw na hindi pinabayaan ng presidente na masalaula po ang ating pambansang pondo. Alam mo naman, Prof, sinabi niyo po na nasa kabilang political spectrum ang baseline ni Kong Egay. So lumalabas na hindi talaga nila hawak, Prof, yung mga sinasabing options ng pula, ng dilaw, dahil may mga dilaw na nagsasalita against them. So, then magkakasubukan at magkakaalaman tayo nitong mga susunod na panahon na ito kung makakakuha ba ng momentum ito, makakakuha ba ito ng traction because numbers wise talagang yun nga membro sila ng minority plus idagdag mo pa yung 5 o 4 na yung independyente na mag-isip diyan sa bloke ng Kamara. So sana mas manaig ang ebidensya kung meron man, gaano katibay din ang ebidensya at mas maging objective ang ating mga mambabatas at tignan ang merito nitong mga ihahain at basihan na ihahain na impeachment complaint ni Kong Egay.
Opo, lalo pa Prof, ano pong masasabi ninyo dito sa mga ginagawa ngayon ni Congressman Leviste? Basahin ko lang po yung isa sa kanyang pong latest na pahayag, o ito yata yung kanyang pinaka-latest sa kanyang pong official Facebook page. Sinabi niya, sa mga tahimik pa ngayon tungkol sa mga anomalya sa gobyerno, itatala sa kasaysayan na kayo ay mga tagapagtanggol at kasabwat sa pagtatakip ng pinakamalaking korupsyon ng ating bansa. End of quote. Sir, anong basa mo doon? Ano po, napakalalim at Hmm. napakamatalinghaga nung kanyang mga pahayag. Nangangahulugan ba ito na ganun kalalim, ganun kalaki yung extent ng malawakang korupsyon na ito? Hindi ba nagsasalita? Kasi maraming involved na kapag ka ba nagsalita, lahat ng ito nagbukas o magbubukas ng isang, yun nga, yung termino na Pandora's box na kung saan kakayanin ba ng sistema ng pangkalahatan at kakayanin bang makomprehend ng taong bayan at kayaning matanggap ng taong bayan na ganito kalalim ang posibleng malawakang pangyayaring korupsyon. Kasi kung ako ang tatanungin, napakatalinghaga at napakalalim ng ng pahayag ni Congressman Libiste. Pero siguro isang hamon rin din ito sa butihing congressman. Kung ano man yung pinanghahawakan niyang listahan, ano man yung pinanghahawakan niyang quote-unquote ebidensya o kung ano man yung files na meron siya, tingin ko kung involved ang taong bayan, ano ang naghihinder sa kanya para bakit hindi niya ito ilabas o isa publiko? Yun ang pinakamalaking katanungan dyan. Would this constitute a matter of national security? Hindi ba ito kakayanin ng tao? Ganun ba kalalim? So, malawakan ba talaga na in every aspect ng ating gobyerno, meron ba talagang nangyayari? So, ako tingin ko para matapos na rin din yan kasi ano yan, nagkakaroon yung nangyayaring na naman ngayon is he said, she said, blame game na naman. Sino yung mas may kredibilidad pagdating dito and so on and so forth. So, para sa akin, para matapos na yan, ang hamon din natin sa ating butihing congressman, ilabas niya yan at hayaang malaman at maisa publiko para sa kapakanan din ng taong bayan. Mas maingay po ngayon ang mga batang Congressman Kong. Prof. At kung atin pong babasahin yung mga linya, mas bata, walang bagahe, yung mga old-timers na sa House o sa Senate o sa pamahalaan, alamang sa malamang, mabibigat po ang dala na bagahe. Kaya siguro, Prof, matapang itong mga batang congressman ito dahil sa kanilang mga edad, wala pa silang nagagawa na maituturing nilang political baggage, kumbaga. Tama po yan. At yun din ho, no? Kasi una po sa lahat, bagito, bago, yung idealismo nandyan pa sa kanila. Pero ako po, panawagan po yan, naging produkto na yan din ng ganitong klaseng sistema sa mahabang panahon. So, isa lang ho yung solusyon dyan. Baguhin natin at napapanahon na magkaroon tayo ng reforma talaga sa ating sistemang pampolitikal. Kasi lahat ng ito, kung bakit nakakagalaw ng ganito o ganito ang galaw ng ating mga political actors ay sa akademikong pagtingin talaga ay naging reluctant at naging na-master na nila yung rules of the game dito sa sistemang pampolitika natin. So, ang pinaka hamon din dyan, kung gusto nating mapabuti ang ating bansa, ay ang panawagan talaga natin na baguhin at magkaroon ng reforma sa ating sistemang pampolitika. Opo, bago lang ulit si Partner Admar, Prof, sa mga nagdaang araw, tatlo pong mga personalidad mula sa iba't ibang sektor ang nagsalita. Noong nakaraan na mga activities sa yung activity ng Catholic Church, no, nung nakaraan, meron pong nagsalita doon na isa pong mataas na opisyal ng kanila pong simbahan at sinisingil po sa pananagutan ang kasalukuyang administrasyon. Nag-withdraw naman ng support ang isa pong active colonel. At nung nakaraan naman, pagkatapos ng New Year, ang entrada naman ay isang dating opisyal sa katauhan ng Attorney RJ Lim ng National Printing Office
ang nag-resign po, no? Iba't ibang ang nag-resign at nanawagan ng BBM resign. Itong mga ganitong panawagan, sir, mukhang may snowballing po na nangyayari. Maaari at masyado pang maaga para makita natin na itong snowballing effect na 'to. So, tignan natin sa mga susunod na panahon kung magkakaroon ito ng momentum. Pero sa aking pagtingin, isa lang yung mahalaga. Mahalaga na dapat may gawin at may mapanagot itong administrasyon na 'to. Kasi kung wala, talagang lahat ng ito babalik at babalik at hihingin ang talagang accountability ng walang iba kundi ng ating Pangulo pagdating dito sa ganitong klaseng sitwasyon. Prof, balikan ko lang yung survey, no? Kasi kasama din pala sa survey ng Publicus Asia yung generational, no? Dito sa approval and trust rating po, kung makikita po natin na dito, ang mataas lang sa comparison natin sa Pangulo at pangalawang Pangulo, si President Marcos nakakuha ng mataas na approval at trust rating kumpara kay VP Sara sa mga edad, mga baby boomers. Ito po yung mga ipinanganak 1946 to 1964. So ito yung mga nakatatanda at mga senior citizen. Tapos, the rest po, like sa mga tito at mga tita, Generation X, mula 1965 to 1980, hanggang sa mga millennial, hanggang dito sa bagong usbong Generation Z, nangunguna po sa approval and trust rating dito si Vice President Sara Duterte. So mga senior citizen, yung mga nakakakuha ng magandang grado, ang Pangulo. And idikit na lang natin, last May 2022 elections, 52% ng mga registered voter po natin ay pawang edad 18 to 40 years old. Tumaas ito last 2025 midterm elections kung saan sinasabing nasa 63% ng voting population ang edad 18 to 44 years old. Meron ka bang nakikita dito po ng mga implikasyon po, Prof, based natin sa edad, lalo na papalapit na rin yung 2028 elections. Ano po yung nakikita nyo po dito, Prof? Well, una sa lahat, no, malaki ang magiging say ng ng generation ngayon at nakita natin 'yan doon sa paglusot ni Bam Aquino at saka ni Kiko Pangilinan. Surprisingly, nagulat ang lahat talaga nang biglang lumusot ito, and pwede natin itong tignan o interpretan na protest vote ng mga kabataan. Pero syempre, ito yung doon sa senatorial level. Pwede nating sabihin kasi pagdating sa mas mataas na posisyon, wala pang posibleng nagdedeklara na ibang pwedeng alternatibong kandidato. Paano yung positioning and basically so on and so forth. Pero ano yung klaro? Yung klaro dito ay yung immediate supporter sa clout ng age na meron ngayon ay yung mga matatandang henerasyon na kumbaga na itanim at nakasaksi kung ano man yung naging legasiya ng mas nakatatandang Marcos na nadala at na-translate basically doon sa anak na brand na Marcos. Pero kung makikita natin sa generation, lalo na sa millennial, sa edad na 18 hanggang 40 na pagdating dito sa sitwasyon na to, nagbago kasi nagkaroon din ng paghahambing doon sa mga nakaripas ng administrasyon at lalo na doon sa naging legasiya din naman na pinakasariwa noong panahon ng mga former President Rodrigo Duterte din. But of course, kung titignan natin yung sa methodology din kasi diyan, random sampling siya eh. For example, kung tatanungin natin, bakit nakalusot halimbawa si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan,
hindi nasaklawan ng survey na targeted yung mga nag-aaral sa kolehiyo, nag-aaral basically doon sa mga eskwelahan na premiado, kung kaya't na-neglect na merong malaking parte ng bloke doon eh. So, kumbaga, methodologically, tama itong mga niraran ng survey firms, pero yun yung isang konsiderasyon na nangyari nitong nakalipas na eleksyon, na meron kang target market na hindi nahagip, kaya lumusot itong dalawang ito. Dito naman po sa mga lokasyon nung sinurvey, dito naman po ako magbabase sa Pulse Asia po, Prof, no? Mapapansin dito na ang tanging malakas ang presidente, no, pagdating po sa performance rating, no, sa approval niya, ay dito po sa Luzon, 51 versus 35 ni President Sara Duterte. The rest, ang Visayas, napakalaki po ng agwat, 25 kay PBBM, 68 ang kay VP Sara, lalong-lalo na sa Mindanao. 7 ang sa Mindanao, kay Marcos Jr., 95 ang kay VP Sara. Sa NCR naman, lamang din si Vice President Sara, 44, kumpara sa 32. Masasabi pa ba natin na meron pa bang Solid North or yung mataas na suporta, hindi lang sa Solid North, pati sa Luzon, pati NCR, kasi hindi, alam natin, di ito baluarte ng BP Sara, Mindanao at Visayas, kasi din marunong siya mag-Bisaya, taga Mindanao din siya, nakaka-relate din siya sa mga Bisaya po, Prof. Mm. Yan, klarong-klaro yan. Yun yung sinasabi ko nga kanina na nagbago yung dynamics ng politika dahil base votes eh. Hindi maikakatuwa, hindi maikakaila natin na talagang bailiwick ng mga Duterte ang Visayas at Mindanao. So alam naman natin na sa politika, ano yan eh, numero, kung papaano natin titignan yung takbo ng mga sitwasyon. At hindi lang yon, sabihin na natin na baluarte, pero nakita at naramdaman ng bloke ng Mindanao at ng Visayas yung serbisyo o yung mga nagawa ng mga nakalipas na administrasyon, kung kaya't nakapirme ang suporta ng Visayas at Mindanao kay VP Sara at sa mga Duterte. Ngayon, ang nakakasurpresa ay ang Metro Manila at yung pagbago ng ihip ng hangin ng ibang parte ng Luzon. Kaya nga, yun nga yung sinasabi ko eh, tingin ko mas magbabago pa ito hanggang sa mga susunod na panahon kasi ito na yung defining moment ng administrasyong ito. Kung walang gagawin ang administrasyon na ito ah drastically, sasadsad ng mabigat ang approval rating ng Pangulo at makakaapekto ito sa kung sino man o sino-sino man ang bubuuin o mabubuong slate under ng administrasyon sa 2028. Kasi tandaan natin, yung endorsement o yung anointed one ng Pangulo, malaking bagay yun kung i-endorsohin niya i-endorso niya base doon sa kanyang approval. Kasi kumbaga meron kang approval capacity para alam mo yon, mabuhat yung anointed one mo o yung kandidatong isasalin mo yung yung administrasyon sa pagkapangulo. At hindi lang yon, pati yung vice presidente mo at mga senador. So ang tanong diyan kung ikaw ngayon nag-iisip at re-electionist ka ng 2028, kung ganyan ang numero ng administrasyong ito, ang tanong, magdadalawang isip ka ngayon na, di ba, luminya pagdating sa ganitong klaseng sitwasyon. Opo. Ang kritiko naman ng pangalawang pangulo nagsasabi na at nagtataka kung bakit mataas ang grado, wala naman daw ginagawa. Prof, anong masasabi niyo po dyan? Alam nyo, minsan, anong pinakamagandang gawin? Tumahimik. Kasi
to begin with, Sir Edmar, kung with all objectivity, lahat ng ipinupukol ng ito, hindi naman ehekutibo ang ating ikalawang Pangulo. So anong accountable, maliban doon sa issue na ipinupukol sa kanya sa confidential fund, meron bang nasa parte ba ng, kung lalawakan natin ang ating pagtingin nasa parte ba ng administrasyon ng ikalawang Pangulo? May hinahawakan bang posisyon ng kabinete ang ating ikalawang Pangulo? So doon mo siya i-criticize kung hindi niya napapatakbo ng maayos yung ahensyang ibinigay sa kanya o form part siya ng administration. But as far as the Vice President is concerned, hindi siya kaparte ng administrasyon. Kung ano man ang accountability or isyong pwedeng ipukol sa kanya, na recycled na, was the confidential fund issue. And that's it. Tapos, yung mangilan-ngilan pagdating doon sa usapin doon sa na hinawakan niya yung DepEd na justify at na nasagot naman ng ating ikalawang Pangulo. So, anong kailangang depensahan o anong kailangang sagutin ng ating ikalawang Pangulo? As far as the Filipino people are concerned, lahat ng ito nasa ehekutibo. So, yun yung kaya nakikita niyo yung epekto na bakit mo babanatan yung ikalawang Pangulo at yung nakalipas na administrasyon? Kayo yung nandyan ngayon na nagpapatupad. Kayo yung nasa ehekutibo. So, logically, sino po ba yung dapat na may accountability na mabigat? It's this administration and it's the executive. Sir, yung comparison po natin sa pagharap po sa mga hamon, pagtugon sa mga problema sa nakalipas na administrasyon at sa kasalukuyang administrasyon. Sa nakalipas ba na administrasyon, may na-encounter ba kayo na sinisi ang nakalipas kaya nagkaroon ng problema o hinarap nila ito at sinusolusyonan agad-agad kasi yun naman ang needed ng taong bayan. Ito yung problema namin. So, ibig sabihin kung itong problema, needed namin ng solusyon. Comparison po sa kasalukuyan po na meron kaming problema ngayon, ano yung inyong tugon? Actually, yun yung hinahanap din at yung malaking pagkukumpara ng taong bayan. Kasi kitang-kita natin, yung former President Rodrigo Duterte, dahil yung characteristic sa kanya, he is a very strong personality, strong man siya bilang isang leader, head on. 'Di ba? Wala tayo nakita na sa miyembro ng kanyang gabinete o naglaro siya ng proxy politics. Siya, kung may accountability, siya. It's on him. Accountability niya. At dahil dyan, he paid the price. Nakita yan ng taong bayan. So, yun yung isang malaking pagkukumpara versus nga po ito dito sa administrasyon na ito na kung saan talagang napakalaking hamon in terms of usapin ng mabigat ng liderato, ng leadership for that matter, in such a way na talagang direct accountability na may nangyari, it's on him. And, the rest is basically or was history as FPRRD paid the price of being just accountable for whatever actions that he did in the past. You might agree to disagree with me, but at the end of the day, yun yung klaro doon. Pinagbabayaran niya ito at nasa Hague siya ngayon dahil dito sa kanyang aksyon. Opo, huli na lamang po, Prof, no? Dahil meron din pong monitoring ang SWS since 2000 pa ito, no? Tinatanong yung ating mga kababayan, sinusurvey nila kung sa darating ba na taon ay inyong sasalubungin ng may pag-asa o may pangamba, no? Kasi kakapalit lang natin ng bagong taon, nakakuha po ng resulta ang SWS sa November 2025 nila na survey. 89 yung nagsasabi na may pag-asa, no? Kumbaga positibo yung 89%, 11 namang porsyento ang may pangamba. Pero sa comparison po ng SWS, ito'y pinakamababa rin
huli tayong nagkaroon ng ganitong grado since 2009, kung saan nakakuha din tayo ng 89%. The rest, 93, 90 plus percent yung nakukuhang hope ng ating mga kababayan. Meron din po ba itong mga implikasyon po sa klase po ng pamumuno ng ating gobyerno, sir, na parang nababawasan yung pagiging positibo ng ating mga kababayan po? Well, opo, kasi yun nga po hangga't walang napapanagot, patuloy na magiging na bumababa din yung moral ng ating mga kababayan. Of course, medyo vague din yung tanong kasi kung pagiging positibo ba, positibo saan? Sa pagtingin sa buhay o positibo ba na kung saan may mangyayari o magiging maganda ba lalo yung takbo ng gobyerno o ng serbisyo? Medyo big din yung pagtanong ng positibo. Pero kung positibo na in general terms, mataas pa rin din naman yung 89. Pero kung positibo ni attribute na bubuti ba kasi may mangyayari dito sa pamahalaan natin o may mapapanagot ba, yun yung medyo questionable. Pero pagbaba ng kung 89 at naka-affect, kung bumaba man siya ng 89% sa previously 90, 93 or 94, bumaba ng bahagya, nandun pa rin din naman yung optimismo ng ating mga kababayan. Pero alam niyo yung gusto kong bigyan ng punto diyan. Baka ang ikinababahala ko na imbes na mas lalong maging involved sa usapin at mga diskurso yung ating mga kababayan, magbago yung kanilang pagtingin na, ba't pa ako makikialam dyan? Bakit pa ako magsasalita? Ipapasok ko na lang, magtatrabaho na lang ako mabuti. Total, kung magtrabaho ako mabuti, may mas mangyayari sa buhay ko. Pare-pare. Yun yung nakakabahala doon. Yung tuluyang bumitaw yung ating mga kababayan dahil sa kawalan ng pagtingin ng walang mababago. Yun ho yung nakakalungkot dito na mas nanaisin nilang manahimik, mas nanaisin na lang nila na pagbutihan sa kanilang trabaho, mind their own business, na kung saan tuluyang mag-drift away doon sa mga usapin na mas lalong alam yun, magbibigay ng linaw sa mga bagay-bagay. Na baka pwedeng samantalahin ng mga abusadong namumuno. Pero ang punto lang din naman dito siguro ng SWS, since 2009 tayo nagkaroon ng ganitong grado eh. Matagal na tayo nagkaroon ng ganitong grado, 89% na pag-asa, ngayon lang bumaba ulit ng ganito after 2009, ngayon pong 2025 po. Well, siguro Prof, mensahe niyo na lang sa ating mga kababayan sa mga ganap po ngayon sa ating bansa, kasi ang bago itong korupsyon, isa sa mga pangunahing issue na mababasa mo rin sa mga survey is yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Always yan sa mga survey. Tapos nung nabuksan yung issue ng korupsyon, kabilang na talaga sa pinatutukan nila, hindi pa nga nasosolve. Kasi hanggang ngayon umaaray pa rin yung ating mga kababayan. Ano na lang po yung mensahe nyo po, magiging magandang papel nila sa hinaharap po, kaugnay po dito sa kinakaharap na hamon ng ating bansa ngayon? So, bagamat bumaba po yung pag-asa at saka yung optimismo natin, mataas pa rin din naman yung 89%. Pero yung pinaka-importante po sa lahat, Sir Edmar at Sir MJ, yung patuloy ho nating ipagdasal ang bawat isa. Magdasal po tayo mabuti. Gabayan po, ipagdasal din ho natin yung ating mga leaders at yung bawat isa, wag ho tayong bumitaw. Bagamat paulit-ulit ho, mahirap ho, maaring madaling sabihin kasi ganito, ganyan. Pero napaka makapangyarihan po ng ating poong may kapal at napaka makapangyarihan po ng pagdadasal. Mahalaga po na ipagdasal po natin din, na isama natin po sa ating panalangin yung bansa ho natin at saka po yung mga leader ho natin. At higit ho sa lahat, kung ganyan man ho yung nakikita natin o nalulungkot man ho tayo sa nangyayari sa ating pamahalaan, wag ho tayong manghina o wag ho tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sa ating pong kapwa o sa ibang tao po. Sapagkat sa maliliit na bagay po ito, yung pagbibigay ng ang pagmamalasakit sa iba at pagbibigay po ng inspirasyon sa iba ay sapat na para
maiahon natin at magbigay ng inspirasyon din po sa bawat isa. Yun lamang po. Maraming salamat si Professor Eric De Torres, isang political analyst. Maraming salamat, sir. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, sir. Good Salamat. night.